So again mga kababayan ha, ang bumembang kay Miss Laura ay asawa ng kapatid ng lolo niya. So yung lolo niya may kapatid na babae, lola niya yun, ang asawa ng lola niya na si Florante, binembang siya. Ang edad ng Florante na asawa ng lola niya or kapatid ng lolo niya ay 46 years old pa lang. Tapos si Ining Laura ay grade 6 pupil. No, grade 6, yeah, pupil, right? Student, whatever. Grade 6 student. Binabasa ko kaya medyo tina-translate ko na lang in Filipino language. Okay. So tumira siya sa kanyang mga lolo't lola. Okay. Kapitbahay niya ito. Caretaker ng building yung bumembang sa kanya. Ito yung kwento kung paano nangyari. Noong October 15, 1995, so grade 6 pa lang si ate niyo Laura, alas 3 ng hapon, si ate niyo Laura ay nasa bahay ni Florante. Nanonood ng TV kasama ang mga anak ni Florante. Magugulat kayo, ang pangalan ng isang anak na babae ay mortal enemy ni ate niyo Laura. Hindi naman mortal, latest enemy, latest target. Grabe ang pangalan. Kasama niyang nanonood ng TV sa bahay ni Florante, ang anak ni Florante. Yung isa ay kapangalan ni, yung anak ni Florante, kapangalan ni MD. Bumubuga ng apoy nating kakilala. Yung isa pang anak na babae ni Florante ay kapangalan ni Green Eagle. Pangalan ni Green Eagle, yung pinapangarap nating maging leader one day. At yung isa ay, ang isa pang anak, so 3 anak na babae, ang kasama niyang nanonood sa bahay nung, parang lolo niya na yun, di ba? Asawa ng lola niya eh. Ang pangalan ay, yung nananaboy ng tubig, you're nothing. Ganon. Yun ang pangalan. Matapos manood ng telebisyon, umuwi na siya. Dahil ang bahay nila ay malapit lang naman. Parang kabila lang. Halos kadikit. Okay? Abot ng kamay ang bahay nila sa bahay nung bumembang sa kanya. Na sa tingin ko lolo niya. Okay? Asawa kasi ng kapatid ng lolo talaga niya eh. Alright. Pagdating niya sa bahay nila, nakita niya doon sa salas nila ang bumembang sa kanya at walang tao sa bahay nila. Nandun yung bumembang sa kanya sa kanilang bahay. Pero sa simula, alas 6 ng hapon, nanonood sila ng TV kasama yung 3 anak nung bumembang sa kanya. Kung hindi ikaw to balahurang pokenang, hindi fine, hindi ikaw. Nagkukwento lang naman ako. Kapangalan mo eh. Kalugar mo pa. Okay. Kaedad mo rin to. Coincidence lang siguro, no? Aalamin ko kung saan ka nag-aral ng elementary para talagang swak sa banga. Kasi nalaman ko na kung saan ka nag-aral ng college. Alright. Nakita niya yung bumembang sa kanya at walang tao sa bahay nila nung oras na yon. Sinara ng lalaki ang pinto at bintana at kinaladkad siya sa kwarto. Although tinulak niya
si lalaki. Nung nasa loob na sila ng kwarto, hinubaran on the floor. Ay, parang Versace. Hinubaran siya nung lalaki ng kanyang t-shirt at pantalon kasama yung kanyang panty. Pinwersa siyang humiga on the floor. Taray, parang si Jennifer Lopez. On the floor. Grabe naman to. Well, traumatic ito. Hindi dapat pagtawanan, mga kababayan. Pero, baka hindi naman siya eh. Di fine kung hindi siya. Baka coincidence lang ang lahat, di ba? Kalugar, kapangalan, kaedad. Pinersa siyang humiga at hinalik-halikan. Nagtagumpay ang lalaki na itusok ang kanyang kargada sa bibingka at tinutulak pa rin niya. Nasaktan siya ng bonggang-bongga. At pagkatapos na makaraos, yun yung term, nakaraos. Yun yung mismong ginamit na word. Matapos na makaraos si lalaki, lumabas na ng kwarto si lalaki. Lumabas si Laura ng sala at humiga ng mga 1 oras dahil sa sakit na kanyang nawamdaman. Nasaktan siya pero wala namang punit nung nagpa-exam siya. 3 days after na nabembang siya, wala namang nakitang laceration. Kaya ang sabi ni lalaki, hindi siya guilty. Alo? Malay nyo may anggulo ito na may kaya pala sa buhay yung lalaki, no? Tapos pinirahan na lang. Sana hindi ganun, no? Okay. Okay. Pagkatapos, pumunta siya sa kanyang mga kaibigan at sinabi niyang samahan siya sa kanilang bahay. Nagtigil ang kanyang mga kaibigan doon ng kalahating oras hanggang dumating ang kanyang lolo kasi nakatira nga siya sa kanyang lolo. Hindi yung yung matanda na. Hindi pa naman matanda, yung 46 years old pa lang eh. Pero doon bahay yun ng lolo niya. Okay? And then yung bahay ng lolo niya, katabi rin yung bahay ng lola niya at yung asawa ng lola niya ang bumembang sa kanya. Okay. After kalahating oras, dumating na yung kanyang lola. Kaloka, no? Lolo ang dumating. Hindi niya sinabi sa lolo niya ang nangyari. English po, mga kababayan. Tinatranslate ko lang. Hindi niya kinuwento sa lolo niya ang nangyari dahil natatakot siya dahil pinagbantaan siya nung bumembang sa kanya na siya ay papatayin kapag nagsumbong siya sa kahit kanino. Sumunod na araw, October 16, 1995, sinabi niya sa kaibigan niyang, mga pangalang beauty queen. Isa sa mga Miss Minimers natin. Isa sa mga Miss Minimers. Tapos, yung isa naman ay pangalang beauty queen din na lumaban din sa Miss Minimers nitong mga nakaraan. Anak naman siya ng long-legged. Yung pangalan, di ba meron tayong beauty queen na long-legged? Yung pangalan nun ay, yung pangalan ng anak nun ang pinagkwentuhan ni ate niyo Laura. Isang Miss Minimers ang pangalan ng kaibigan niya at anak ng long-legged ang pinagkwentuhan niya. Ganun ang pangalan. Tungkol sa nangyari, dahil alam niya na makakatulong yung dalawang kaibigan niyang babae na magsumbong sa kanilang teacher. Doon niya kinwento sa dalawang girls na kaibigan niya. Makakatulong daw kasi kaya doon niya sinabi. Noong October 17, pangatlong araw, October 15 siya binembang ng 3:00 ng hapon. October 16, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na dalawang pangalang beauty queen. October 17, sinabi niya sa kanyang guro na si, partner ni Romeo. Connect, no? Meron tayong Florante at Laura, meron ding Romeo and Juliet. So, kinwento niya sa partner ni Romeo, na teacher pala niya yun. Okay. Saan na tayo? Siya mismo nagkwento. Sa teacher niya sa elementary school na yon, yung nangyari, tapos nag-report naman yung
Okay, about the incident, who in turn reported, so yung pinagkwentuhan niyang maestra, ang gulo mo naman magkwento, kinang ina mo ka. Anyway, maawa tayo sa taong to at binembang na nga. Kinausap niya yung dalawa niyang kaibigang babae, kinuwento niya doon na binembang siya, kasi kaya ko kinukwento to sa inyo kasi makakatulong kayo para makapagsumbong tayo sa ating maestra. Aba, siya naman ang nagsumbong sa maestra, hindi mo yung dalawang kaibigan. Right? Kayo ang makakatulong sa akin para makapagsumbong tayo sa aking maestra. Aba, siya rin ang nagsumbong. Tapos ang maestra, kinausap ang kanyang lola. Dinala ngayon sa kabilang probinsya si ate niyo Laura, hindi doon sa kanilang probinsya ha, sa kabila, para sa physical examination. Ika-4 na araw, October 18, dinala sa isang ospital sa kabilang probinsya, okay, sa isang gynecologist para ma-examine ang ate niyo. And then, mahaba pa yung kwento, wala nga raw punit ang kanyang kipaylabong, ayun na nga. So, mahaba pa yan. Huwag na nating ubusin. So, iisa lang naman ang pangalan. Hindi kompleto. Kasi itong mortal kong kaaway. Mortal ko ba siyang kaaway? Hindi naman yata. Baka siya lang ang tumuturing sa akin na mortal niya kung kaaway. Dalawa naman yung pangalan niya, diba? Dalawa naman. So, parang kumbaga, John Lloyd. Ganyan. O kaya naman ay Maria Teresa. Ganon, dalawa. Ito namang nasa Supreme Court file ay kasi people of the Philippines pala to versus doon sa bumembang eh. Right? Iisa lang naman ang name. At saka ang pangalan niya common, very common. Even yung kanyang last name, very common. Halos pareho ng edad. Pareho ng lugar. Ay, baka naman may mga kapangalan lang. Baka hindi naman talaga siya. Pero kung siya ito, ngayon namin naiintindihan na kaya ka pala ganyan o galing demonya ka. And then pakawala ka na. Kung ikaw to ha, again, kung ikaw to, kaya siguro ugaling demonya ka, tapos mukha kang pakawala, pumapatol ka pa sa mayroon ng asawa, 'di ba? At ikaw pa nga yata ang gagastos para maghiwalay yung jowa mo at yung original asawa. Ay dahil meron kang mapait na karanasan. Ang tanong, mapait baga o na-enjoy mo rin? Kasi again, mga kababayan, may mga kabataan na curious na sa ganyang edad. May ibang kabataan na nagkakaroon na ng buwanang dalaw sa ganyang edad, di ba? So, usually sa ganong edad, curious na tayo eh. And maybe siya nun, in bloom, right? Teenager na ang datingan, baka malaking bulas or whatever. Pero hindi siya malaking bulas, unado naman to siya. Pero mali natin yung nasa kaso na yung bembangan malaking bulas. Mali natin, ibang tao yun. Baka namumukadkad na ang kanyang bosom and whatnot. Baka naman namimintog na ng berry light, di ba? Nagapanupang na ba? Ganon. Namumukol na ba? Tapos humubog na ng bonggang-bongga. Pero kung ikaw to kung ikaw to kung sakasakali, no wonder, ganyan ka. Okay? Parang ang bulok ng pagkatao mo. Baka naka-apekto ito nung lumaki ka. And then, nag-try ka pa ng pinagbabawal na damo. And then, pa-cool-cool ka pa. Diba? And then, eskabetche ka pang pababa. Kumbaga, hindi na, yung iba kasi mga kababayan na natutroma sa ganito, baka nga hindi na nag-boyfriend. Iba-iba, case-to-case basis, right? Hindi na nag-boyfriend, naging man-hater na. Tama? Yung iba naman, pagkatapos mabembang, okay, masakit sa una, pero hinanap-hanap, nagkatul siya after few days. Di ba ang mga sugat, kapag pagaling na, nagkakatul na siya eh. So kung nasugat man siya ng kahit very, very light, nagkatul ng very light and then naghanap ng kakamot. Siyempre sa simula talagang masakit naman talaga ang matusok, matinik, right? Kapag natinik ka, masakit sa una. Pero pag gumagaling na, medyo makatul na yan siya eh. So, malay natin, kinamot niya ng very light.
And then nang lumaki siya, na-enjoy na niya yung kamot-kamot thingy. Malay ko. And then ito ang nakakapagtaka mga kababayan. 3 days after na nabembang, kita niyo yung sequence of events, October, ano ba yun? 13? October 14, nabembang, 15, something like, ganun yun, no? Third week ng October ng 1995. After third day na nabembang siya, dinala siya sa kabilang probinsya para ipa-medical examination. Wala siyang laceration. Either jutes or jutay or maliit ang kargada nung Florante, kaya hindi nasaktan si Laura, hindi napunit. Pwede rin tong may angle ng pamimera. Right? Baka may kaya yun. Or kaaway. May mga magkakapatid na magkaaway, malay nyo yung nagpapalaki sa kanya, kaaway yun. Kasi hindi naman kadugo ng lolo niya yun eh. Ang kadugo ng lolo niya, yung lola niya, yung kapatid. O baka may hidwaan or something. Or maybe baka may nakahuli. Katulad ni Palaka na bumukaka. Nakipagbembangan din allegedly nakipagbembangan sa PSG. May nakakitang PSG. Tugi. Ay dito sa kasong to, baka may nakahuli, may nakakita. Pinalabas na laang na ay pinwersa lang ako, ayoko talaga. Hindi pa naman kulubot ang edad 40, mga kababayan ha. Hindi pa naman kulubot, hindi pa naman sobrang panot siya. Bata pang 40s. So, malay natin, hindi natin alam ang kwento. Ngayon ang tanong ko sa inyo, sino kaya ito? Siya kaya ito? Kapangalan lang ba? Kasi common nga yung name. Kapitbahay kaya niya ito? Sa lugar eh. Right? Kaedad rin. Kung hindi siya, edi fine, wala tayong problema. Edi hindi ka, kapangalan mo lang. Pero kung siya, ito kaya ang pinag-uugatan ng sama ng kanyang ugali? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.